Ihatag na aton na pinagi sa atong Pinoong Jesu Cristo. Sir? Thank you, Life Coach John. Good morning po yung tanan. So, ako nga ni Life Coach Paul, kapag piluatan natin doon ang gwapo nga coaches, si Life Coach William and Life Coach John Luxan. So, adi po kami, nabatasan natin na magkadagitahin morning devotion, DSWD MWF Liwat. So, kami po yan na naka-assign ang morning devotion. So, yan na, ang Biblia, mga kasangkayan, nagsusumata aton na ang naghimo ang langit nga ng kalibutan, ang aton makagarahom na Diyos. Diba? So, yan na, mahintungod han pulong ang Diyos, gaano ba ka-importante ang pulong ang Diyos? So, ang maupayan mabato nito, ang aton Ginoo nga Jesu Cristo. Okay? Sa ring ni Jesus sa Mateo, Kapitulo 4, versikulo 4, ini pong atak na ang atong Ginoo gisusulay ni Satanas. Ansyahan po nga pagsulay nga iya ni Satanas, sa ring ni Satanas sa iya, kung anak ka manggudhan Diyos, ini na mga bato, himuang nga tinapay o pagkaon. Ano ang bato na natong Ginoo? Sirik ni Jesus, 4, pero bumato ni Jesus, nasiring ang kasuratan, nabubuhi ang tao, dirila pinaagi ang pagkaon, kundi pinaagi ang kada pulong nga nati kang hababa ang Diyos. So karagsigon kasangkayan, ang tao, dirila nabubuhi, pinaagihan pagkaon o tinapay halamisa. Kita na mga tao, normal doon lahaton na mag-isip kita na importante hinduro ang pagkaon halamisa. Kaya nato nung nahuna, nakakahatag yan yung kinabuhi. Sanglit, nahatag kita yung oras. Tama ba? Pero yan na nagsusuma ka aton na atong Ginoo, pinaagihan pulong, na diri lang itong pinaagi nakakakuha kitang kinabuhi. Ang iya pulong, nakakahatag gihapon na aton yung kinabuhi. Okay? So yan akong kita, mga tao din ng kalibutan, naghahatag kita ng importansya ang pagkaon ng lamisa. Diba? Diri natin kinakalintan. Okay? Nakaon doon kita. Ito iba panganit, sobra 3 times a day, pagkaon. Tama ba? Gustuhan Ginoo, kung may ada kita oras ang pagkaon ng lamisa, magkaada kita oras sa niya pulong. Okay? So, karagsigan kasangkayan, gustuhan Ginoo, magkinabuhi ka nga may daka oras kada adlaw hin pagbasa ng pag-aram aniya pulong. Kay kung kita, may oras kitang pagkaon ng lamisa, magkaadag kita, ginaaghat kita hang Ginoo nan aton pagkinabuhi dinhi kalibutan na kada adlaw magkaada kahin oras in pag-aram ng pagbasa mamati an iya pulong. Amo tong gustuhan Ginoo. Kumbaga diri maopay tawo nga kada adlaw waray oras ani pulong ang Ginoo. Waray oras pagbasa, waray oras pag-aram, waray oras pamati. Nahigits pa ba ya? So yan na, amin ni ang maupay akuan nga ginahatag ng Ginoo na kada adlaw gustuhan Dios na nabubuhi ka din kalibutan na kada adlaw may ada ka oras para haniya pulong. Kaniya pulong nakakahatag hin kinabuhi. Amo tong gustuhan ginawa aton. Kunit pagkaon lamisa nakakahatag yung kalipay, kay mahintungod nga paborito nimo ang pagkaon ng lamisa. Diba kung ang pagkaon ng lamisa, paborito nimo, ang maaabat nimo, malipayon ka, marisyo ka. Kasanggayan, ang pulong ng Diyos, naghahatag yaping kalipay, naghahatag yapon natin karisyuhan. Kinahanglan natin yan na amin yung takna nga, nagsusumata ato ng Diyos na magkinabuhi kita, dinhi habaw-bawhan to na nakaupod ang pamati haniya pulong, pagbasa ng pag-aram haniya pulong.
diri ang Dios na magkinabuhi kita dinhi kalibutan nga waray kita oras sa iya pulong. It ato na nahuna puno permi na lang pagkaon na lamisa. Di ba? Amin na yan nga takna nga nagsusumata aton ng Ginoo, nagaaghat aton na magkinabuhi kita, na kada adlaw naton dinhi habaw pawantuna magkaada kita yung oras han iya pulong. Kay siring niya ang tawo dirila nabubuhi pagkaon kundi kada pulong nga nagawas han baba han Dios. Mahintungod ang pulong han Dios kasangkayan, ang pulong han Dios nagsusumat giha pa aton na may ada langit, may ada impyerno. Nasiring ang pulong han Dios pag mamatay ang tawo, may duha nga lugar nga kakadtuan it tawo. It's either langit or impyerno. Kadam-an ha aton dinhi diri maaram ang pamaagi paano makasulod han langit o ginhadian han Dios. Okay? Ang pulong han Dios nagsusumat ha aton, nagtutupdo ha aton ang pamaagi paano kita makasulod ang ginhadian han Dios. So yan na, maaram kita nga kinanhi ang atong Ginoo nga Jesucristo. Maaram gyud kita nga naraysang Jesucristo. Karagsigon kasangkayan, gintagaan kita han atong Dios si katalwasan. Ang rason kaya ano kita niya gintagaan yung katalwasan nasa di Roma Kapitulo 3, versikulo 23. Sari nga di, kay nakasala ang nga tanan ngan waray nakaabot han himaya. Pero katawon nakasala, siringan pulong ang Dios nga tanan, nakasala ang nga tanan. Karagsigon, tungod nga nakasala ang nga tanan, waray matadong nga tawo paatubangan han Dios yana. Waray kita makaabot han himaya han Dios tungod ang nakasala kita. So diin nga tikang ang sala, natikang ang sala, nagtikang dida itawo, didahantak na ang tawo sumupak ang sugo o ang balaod ang Diyos. Pag waray kita makasunod, pag nakasupak kita ang sugo o ang balaod ang Diyos, dida ito natikang sala. Okay? So yan na, kadaman na ito din ni, maaram kita 10 commandments. Pero nasiring ang Ginoo aton, dili tutog pag hinumdum. Kinahanglan naton, buhaton, tumanon, ang napulo nga sugo. Ang usahan mga sugo, didahan napulo nga sugo o 10 commandments, nasaringan to, ayaw pagbuwa. Okay? So yan na, tikang nimo pagbuti ay natawo ka din yung kalibutan, hasta nimo pagdako, waray ka pa ba magbuwa? Kaya kung diri ka buwaon, masaring ka nga nagbuha ka. Diba? So, that's why, anang kita din ni makasasala, karagsim kasangkayan, yung papasabot ha aton han Diyos, tanan nga tawo, nakasupak han balaod han Diyos. Waray tawo nga waray nakasupak han balaod han Diyos. Masari ka, Coach, ano man ang problema kung may nakusala? Diba? May ada problema. Siring din Roma, Kapitulo 6, versikulo 23. Asya niya, kay ang bayadhan sala, amoan kamatayon. Kasanggayan, nagsusumat aton ang pulong ang Diyos, umabot ang kamatayon, kay tungod, asya itiya ang bayadhan sala. Ang panahon, han waray pa makasala ang tao, waray kamatayon. Didahan Garden of Eden, ang kaupod han Diyos si Adan. Sumaring ang Diyos kan Adan. Pwede niyo kauna ng tanan nga bungahan, tanan nga mga puno, labot lahan bungahan, tree of knowledge of good and evil. Umabot ang takna, ginsulay ni Satanas, nakasupak ang balaod, ang tawo han balaod han Diyos, waray makasunod. Sanglit ang natabo, tungod ang sala, yung pagawas si Adan,
hagar din nabidin ang Diyos. Tungodan sala ang relasyon ng tao ng Diyos pirayo na. Nagkaada na hingkap tungodan sala. Yan na ang tao permanente mabubulag ha Diyos kumingat to na ha impyerno. Okay? Mahintungod ang kamatayon nasa rin dinihagin padayag kapitulo 20 versikulo 14. Siring nga di ang lanaw han kalayo amo ang ikaduha nga kamatayon. Karigsigon kasangkayan ang pulong han Diyos nagsusuma kaaton na ang impyerno ikaduha hiya nga kamatayon. Okay? So yan na, karigsigon kasangkayan, siringan pulong han Diyos, ang bayad han sala, kamatayon, tanan nga tao nakasala, karigsigon kasangkayan, tanan kita nga tao, ikadto na ha, impyerno. Waray tao nga diri na ikadtuhan impyerno. Ang rason kaya na ikadto na impyerno, kay tungodhan sala. Okay? Diniha Tacloban City, may anapita balaod at syudad ang Tacloban. Ang usahan mga balaod ang syudad ang Tacloban, amo gihapon, asya gihap, bawal mga wad. Pag ito sa tao, nangawatin sa rakyan, dadak po niya pulis, nga pwede niya ikatuha, presuhan. Kay amo ang bayad, ang sala, niya niya pagsupak ang balaod. Yan ang ini nga kawatan. Diri niya pwede magyakan na judge, masay niya. Judge, ayaw ako pagpresuha, kaya may naman ako mag-upay ng buhay. Kaya presuhon lang hapon niya ang judge. Kaya ano, ang rason nakasulpak niya ang balaod. Aamo man nga pamaagi, diri kita pwede makagyakan na Diyos nga ayaw ako ikadto impyerno kay may daman ako mag-upay ng buhay. Ang rason kaya ano pinatikat pa impyerno kay nakasupak kita ang balaod. Ame to yan pinalidad ng aton sa lang. So yan na, maaram loob kita na nagkaan na kita yung katalwasan. Ano ang rason kaya ano kita nagkaan ng katalwasan? Siring ni Jesus, Juan Kapitulo 3, versikulo 16. Siring niya, kay ginhigod magudhan Diyos ang mga tao nga kalibutan nga iginhatag niya aniya uusagod lang nga anak. Kasanggayan, siring ni Jesus, ang pulong ini, tikang ini kan Jesus. Siring niya, kay ginhigod magudhan Diyos. Tungod ang paghigugmahan Diyos, iya iginhatag aniya uusagod lang nga anak. Asya tiya Hesus Kristo. Pumabot ni Hesus Kristo, diniha kalibutan, tungod ang paghigugma ang Diyos kamay. Kinani ang Diyos anak, ang ikaduha nga persona ng Diyos, ang naghimo ang langit ang kalibutan, kinanhiha aton, kay tungod ng paghigugma ang Diyos sa aton. Ang pag-abot ni Hesus Kristo, pagpapakita niya ang gugma ang Diyos sa aton. Kung waray maghigugma aton ang Diyos, diri mapakanhi Hesus Kristo. Pero kay tungod nga nahigugma aton ng Diyos, umanhi ang atong Ginoo. Nagkatawang tawo ang atong Ginoo Hesus Kristo. Ang naghimuhan langit na nakalibutan. Ano ang panuyo ang aton Diyos, kaya ano niya iginhatag niya uusagon lang anak. Siring ni Jesus, para ang bisan hinong at tumuuha iya, diri na mawawara, kundi magkakamay-ada kinabuhi nga waray katapusan. Ang panuyo han Diyos, kaya ano niya iginpakan ni Hesus Kristo, para tagaan kinabuhi nga waray katapusan, adto na mga tao na may ada pagtuo kan Hesus Kristo. Ito nga kinabuhi nga waray katapusan, mga kasangkayan, asya tiyan nagsisimbolo, nagpapakita hing katalwasan. Kintagaan kita katalwasan ng Diyos, pinaagi ang pagtuo kan Hesus Kristo. Karagsigang kasangkayan, diri naton kaya talwason ang naton kalugarinon, asya naging pakan ni Hesus Kristo.
paano man nagkaadahit katalwasan at doon mga tao nga may ana pagtuo ha iya. Maaram gud kita nga nanaraysan ang Ginoo naton. Ang rason kay ano yan namatay na krus kay Yesu Kristo ang nagbayad ang pinalidad ang sala. Iya ang nag-atubang hansirot ang sala. Okay? Iya nag-atubang hansirot ang sala para ang mga tao nga may ada pagtuo ha iya, diri na may magbayad ang pinalidad ang sala, diri na mag-atubang hansirot ang sala. Kaya no, ang Ginoo na ang nagbayad, ang Ginoo na ang nag-atubang. Sanglit nga ni kasangkayan, kung ikaw yan na, kung ikaw itaan niya na, mamaya na kinasing-kasing, di ka na yung kasing-kasing, na natuo ka, na Iso Kristo, yung padarahan Diyos. Hiyaan ikaduha na personahan Diyos, pumanihang kalibutan, namatay hiya cross, para naton sala, iginlubong hiya, kahaman tulo ka adlaw na banhaw. Nalingkod yan na natong Ginoo at turuhan Diyos amay. At atong Ginoo, buhi. Okay? Buhi it atong Ginoo. Kung may ada ka sunod ito pagtuon, di ka ngayong kasing-kasing, nasa ring ang pulungan Diyos kasantayan, di rin na ikaw mapayad ang pinalidadhan mo sala, di rin na ikaw pag-aatubang ang sirotan mo sala. Ito mo naging karawat mo, Yesu Kristo, bilang usa nimo nga manunubos nga Ginoo. Mahintong mo ng katalwasan sa ring diha Efeso kapitulo 2 bersikulo 8-9. Sa ring ani kay pinaagihan grasya gintalwas kamo tungod han iyo pagtuo. Ngan diri tungod han iyo kalugaringon nga binuhatan. Hatag ini han Dios. Diri ini tungod ang iyo mga buhat para waray maipanhampong ang bisan ito. Nagpapasabot ha aton ang pulungan Diyos na ang katalwasan, ika nga impyerno, diri naton trinabaho, diri naton kinapuyan. Okay? Gintrabaho ikilahan Diyos pinaagi kan Iso Kristo, namatay Iso Kristo para han aton katalwasan. Ang katalwasan, kasangkayan, tungod itiyan, grasya, han Diyos. Ano ba't grasya? Ano na, diri ako nag-aaram, han tulong han Diyos, ang huna-huna kong grasya, ang pagkaw na lamisa, pag may nakakakarawan akong kwarta, asyitong anak ko nakahunahan grasya. Pero sa rin ang tulungan Diyos, ang karigsiglo ng grasya, kagandahang loob ng Diyos. Tungod ang grasyahan Diyos, pinaagihan natin pagtuo, nagkaada kitahin katalwasan. Kung waray maghigugma ang Diyos sa aton, kung waray magpakita yung grasya ang Diyos sa aton, waray kinakatalwasan. Pero pasalamat kita na maupay ang aton Diyos, na bisan kita makasasala, bisan kita nakasupak ang iya balawod, iya kita higugma. Iya ipakita ang iya gugma aton, pinaagi ang iya pagpadara ng Iso Kristo, pinaagi ang kamatayon ni Iso Kristo akros. Tungod itiya ang gugma ang Diyos sa aton. So yan ang kasangkayan, gusto ipasabot ha aton ng Diyos. Kung waray kita niya baligi, waray kita katalwasan. Waray kita kapas pagtalwasan aton kalugaringon, waray kita mahihimo ang atong destinasyon na kada usa ikato na impierno. Sanglit ang Dios ang naghatag, ang nagdios para ang aton katalwasan kay tungod na higugma iya aton. Ang katalwasan diri ti ka nga aton buhat, diri ti ka nga aton kinapuyan. Karigsigon kasangkayan, waray tao din nga kalibutan, bisan ay ako, ibang nga tao, ikaw, waray kakapas pagtalwasan imong kalugarin mo. Oo sala, din panarahan Diyos para aton katalwasan. Asya tiya, ang aton, Ginoo nga Iso Kristo. Kaya kung kaya naton, kung may ada kita kapasidad, pagtalwasan naton kalugaringon, di rin nahiya maparaysang akros. Di rin na mapakanhi ang Ginoo kung may ada kita kapasidad pagtalwas.
Pero ang pag-abot ni Hesus Kristo, pagpapakita niya na kita na mga tao, wala kita kapas pagtalwas sa natong kaluluringon. Nagkikinahanglan kita, handuli ng Diyos, pinaagi ka ni Hesus Kristo. Nahigit ko ba yan? So, amin ito kasangkayan, kinahanglan mo, number one, i-admitar nga di waray kakapas pagtalwasan mo kalugaringon. Kinahanglan mo, di kang yan na, balyuan mo, itima una-una. Na kung una-una mo, okay na magkinabuhi, di na yung kalibutan, mawaray relasyon na Ginoo, waray basa-basang Bible kada adlaw, waray panahon pag-araman pulong ng Diyos, kinahanglan mo na tiya balyuan. Kinahanglan mo balyuan, ti kang yan na maseryoso kaya na kakarautan mo ni Hesus Kristo bilang Ginoo ng manunubos. Natikang yan na magbabasa ka pulong, mag-aaram ka na aniya pulong. Nadiri ang Diyos, nakita ng mga tao, magkinabuhi din sa kalibutan, mawaray panahon ng oras para aiya pulong. Kasangkayan, din sa kalibutan, temporaryo na kita. Okay? Rumalabay na kita. Anaton permanente nga orok yan, langit or impyerno. Kung ikaw yan na may nakapagtuon ka ni Hesus Kristo, di ka nakasing-kasing, yung karawat mo nga ikaw makasasala ka, tumuha ka ni Hesus Kristo, yung karawat mo ni Hesus Kristo, bilang Ginoo ng manunubos, ikaw tumahangit. Pero kung ikaw mismo nagsalitway, ang Ginoo, wari ka tumuo, nasa ilang ulo ng Diyos, mag-aatubang ka hansiro ang pinalitan at imo sala. Kaya tungod nga, wari ka tumuo ka ni Hesus Kristo. Nasa ringan pulong ang Diyos, han orhi, han mga adlaw, han katapusan, han adlaw, han pag-abot ni Hesus Kristo. May ada pagbanhaw. Babanhawon ang mga tao nga matadong ng diri matadong. Ang mga tao nga diri matadong, asya yan mga tao nga ginsalikway nira ang Ginoo, asya yan waray mga tumuo kan Hesus Kristo. Ang mga tao nga matadong, asya yan mga tao nga ginkarawat ni Jesus bilang Ginoo nga manunubos ay rap kinabuhi. Siring ang pulong ng Diyos, pagbanhawhan diri matadong ang matadong, ang diri matadong ikakadtuha impyerno. Mag-aatubanghan siyo kan sala. Ang mga tao nga matadong, nasa rin ang pulong ng Diyos, tatagaan di mahimayaon nga lawas or glorified body. Ito nga glorified body, kasangkayan, di rin na tiya mag-aatubang din kamatayon, di rin na tiya makakaabat din sakit. Asya ito ang plano ng Diyos sa aton. Pero kung di rin mo kakaroon ni Hesus Kristo, kasangkayan, di rin ka magkakaadang glorified body, magkakaada kahin, eternal punishment. Waray katapusan na pagsirot ay mo. Sangit yan na kasangkayan, amin yung panahon, naging tatawag kita hintihan Diyos yan. Diri ini aksidente, nakabaki kitahan pulo, yung plano ini han Diyos han aton kinabuhi. Para ano? Para kung lumabot man ang takna han aton kamatayon, maaram na kita kataluwasan. Siring ni Jesus, siring ang pulong han Diyos sa Hebreo, Kapitulo 3, versikulo 7-8. Siring nga di, sanglit sugad han ginsiring han Espiritu Santo, kung mabatian niyo yan ang adlaw ang iya boses, ayaw patigaha ang iyo mga kasing-kasing. May ada sugo ang Diyos sa aton. Ginaaghat kita ang Diyos. Kung yan ang adlaw, mabatian naton ang iya boses, ayaw na naton patigaha ang aton kasing-kasing. Sanggay, amin ang panahon ang pagkarawat kay Hesus Kristo, amin ang panahon ang pag-surrender ang natin kinabuhi, ikadto kay Hesus Kristo. Paubos kita, yan, mitar natin, igkumpisal natin na kita makasasala, wari kita kapas, pagtagasan natin kalagariton, nagkikinahanglan kita ang bulig ang Ginoo. Niyan, pag-uli niyo iyo, magkaada kang tinasing-kasing na pag-ampo ang Ginoo, na buligan kaniya ng mga katalwasan. Nagkakarawton nimo ni Jesus bilang usa nimo nga manunubos nga Ginoo.
ay mo kinabuhi. Last nga versikulo, nasa ring dili Mateo, Kapitulo 11, versikulo 28. Ang nagyaya kanini nga pulo, siring ni Jesus, daot haakon, kamo matanan nga ginugulan, nga binubugatan, nga tatagan ko kamohin kapahuwayan. Mayada sugo ang Ginoo aton. Anong sugo? Daot haakon, daot na iya. Ang problema kasi, kita mga tao nga diluat, diri na daot ang Ginoo. Kita napaharayo. Ang Ginoo diri siya napaharayo. Okay? So kita la ay nagpapaharayo. Hinang gipapadao pa iya, nasa nga ni kamo matanan nga ginugulan nga binubugatan. Kasanggayan maara man Ginoo nga kada usa aton nagaatubangin problema. May gindadara nga mabugat nga problema. Posible problema ha pamilya, problema ha asawa, ha anak, ha trabaho, kwarta, negosyo o palusugan. May dapay ng damaatan ng Ginoo. Saring ang Ginoo, kung ginubulan ka na, kung binubugatan ka na, daot na kita iya. Karigsigan kasangkayan, ang oras na may dapit ang mabugat na problema, diri na paharayo ang aton Ginoo. Okay? Diri pareho si aton sangkay nga may dangani kita mabugat na problema, napaharayo ang aton kasangkayan na iba. Pero ang Ginoo diri na paharayo. Sa niya daot kita aiya. Gusto ang Ginoo ang oras ang imong problema, ayaw kang malimot pagdaot aiya. Kaya ano? Kasi ang tao nga may ada mabugat nga problema, diri na daot ang Ginoo, ang natatabuha ay nadaman, nauhulog, nawawaraya ng paglaon. Okay? Dili maupay hatawo it mawarayan hing paglaon ng mahulog. Ang pangako hang Ginoo, oras na may nakamabugat nga problema, daaw kita iya ng siring niya, tatagan kita hit kapahuwayan. Okay? Kamurayaw ha kasing-kasing, kamurayaw ha huna-huna. Kumbaga, peace of mind. Ang oras na may hindadara na mabugat nga problema, magkakaada kahin peace of mind. Nag-asya ito sa mga importante nga budang. Di ba? May ka peace of mind. Diri ka nawuwurog, di ba? Maupati mo katurog. So yan ang kasangkayan, damo na akong kakilala na damo kwarta, damo pagka, damo mga property, pero di ba nagpapakamatay. Kaya no, warang hirang makaagihan tinuod na kapahuwayan. Ang aton tingog na kapahuwayan, kasangkayan, ang aton Ginoo. Sanglit magkaada kita in relasyon na iya, ikang yan na. Ginaagad kita na dumao pa iya, parang sigon, ikang yan na magkaada ka ng relasyon. Okay? Pag uli niya ay balay, kung may lang mong Biblia, pagbasa ka mong Biblia. Okay? Kaya may lang kami gina-offer ng mga Bible fellowship, bubalikan naman ka mo iyo pag-araman pulong han Diyos. So, amin niya ang panahon han aton pagkarawat ka ni Kristo. Inaangatron ka daw sa nga magkatok daw, magampo kita. Okay, ampo kita. Kung ikaw yun na, ibigyan mo mata, ibigyan mo ulo. Kung ikaw yan na, may nakang kinasing-kasing nga pagturo ka ni Kristo, yung kakarawat mo yan bilang Ginoo ng mananubos, ginaagat ko ikaw na alsan mo, wala makamot, or to makamot, pagpapakita na ikaw nag-aanak ang pagturo ka ni Kristo. Ang buwan ko ikaw, hangaran ng Amay, at Anak, ng Espiritu Santo, langit na naamay, labawan nga tanan, nagkamhanan ng tanan. Nagpapasalamat kami, hanimutulong, pinaagi ang imutulong, nakasabot kami, na nahigugma kahaamon. Tungod ang imo paghigugmahaamon, nagkaada kaming kataluwasan. Salamat ang kataluwasan na imo ginhatag-amon, pinaagi ang amon manunubos yung Ginoo na siya tiya Hesus Kristo. Nagaon ka pa o Diyos, kung may naman din tao nga kumarawat ang Ginoo, nagkaada ng pagtulong, tinang kasing-kasing,
Bunigi ang irang pagtuo nga magtubo, proteksyonan mo ang irang pagtuo, tigang ang kaaway. Nagaampo gihapon ako, hanigliyagang DSWD, nabindisyonan mo ang kada usa, pati ang irang pamilya, may daman balatian ng lawas, dinhi, ikaw ang maghatag ng katambalan, kay ikaw ang labawan katanan. Ikaw gihapon ang maghatag ng proteksyon ang amang tipauli. Dayawon ka, huwag katapusan, ang ngalan ng Amay, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Alay kita ang kalingkod. Siringan po naman Diyos, mga kasangkayan, kung may adaman tumuo, nagkumarawa ka iya, siringan to ang Juan, Kapitulo 1, versikulo 12. Kung may adaman tumuo, at kinarawa ka iya, gintatagan niya hindi katungod, natawagon na niya kalugaringon na anak han Diyos. So yan ang kasangkayan, kung ikaw ito, ang tao nga may kinasingkasing na pagtuo,